Magandang hapon po. Nagsimula ng bumiyahe pabalik ng Metro Manila mga galing probinsya ngayong huling araw ng long weekend dahil sa undas at wellness break. Sa NLEX, inaasahang aabot sa mahigit kalahating milyon ang daraan ngayong araw. Ang latest doon sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene? Pia Ivan, nagsimula ng bumigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Tulad na lang dito sa Balintawak, pati na sa Pampanga sa bahagi ng San Fernando. Sa Bulacan naman mula Santa Rita hanggang Bukawe Toll Plaza at bago sumampa sa Skyway. Sabay-sabay kasi yung libu-libong motorista na bumiyahe ngayon dahil huling araw na ng long weekend. Ngayong huling araw ng long weekend, inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Kaya inagahan na ni Mark Louie ang pagluwas pa Maynila. Noong Biyernes kasi, na-traffic silang pamilya ng 6 na oras pauwi sa Abukay, Bataan. Plano po ng mas maaga, nung hindi pa po nakakauwi, nag-isip na po ng paraan kung tsaka yung araw po talaga na oras na ilalaan po sa pag-uwi. Para nga po, kasi mamaya po kasi sobra po na po ang traffic. Maaga ring bumiyahe ang pamilya ni Andre na nagbakasyon sa Guagua, Pampanga. Mas madali ang biyahe. Gantong oras kasi hindi naman masyadong traffic. Sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong hapon hanggang paggabi, isang lane sa northbound ang inilaan ng NLEX para pang counterflow ng mga sasakyang pabalik sa Metro Manila. Inantabay na po namin yung counterflow dito sa Balegtas area hanggang Bukawe Toll Plaza para mas mabilis po makarating sa Bukawe Toll Plaza yung ating mga motorista. And then after Bukawe Toll Plaza, dito sa may tapat ng Ciudad de Victoria, dito sa southbound, meron din po tayong counterflow. Tuloy-tuloy na po yun all the way to Balintawak area. Bandang 1:00 ng hapon, 2 kotse ang nasangkot sa minor accident sa NLEX northbound sa San Fernando, Pampanga. Agad na ialis ang mga kotse pero nagdulot ang disgrasya ng mahigit 1 kilometrong build-up. Ayon sa NLEX, aabot daw sa mahigit kalahating milyon ng mga sasakyang daraan dito ngayong araw. Mas marami raw yan kaysa noong nakaraang taon. Kasi mas mataas sa 5% sigurado po ito dahil umpisa po nung time pa lang, tuloy-tuloy na po hanggang gabi. If we take po yung hourly volume po compared dun sa normal, malamang po mataas po sa 10% kung per hour po natin ikukumpara. Sa mga mangangailangan ng towing, ginawang libre ng NLEX Corporation hanggang bukas November 3 ang towing service papunta sa pinakamalapit na exit. Nakadeploy rin ang mga tauhan ng NLEX at mga ambulansya. Sinamantala ng mga motorista ang undas brake para magpakabit ng Unified RFID. Dinaanan ko para hindi nga ako masabay sa rush. Malaking bagay po kasi isa na lang po yung loloadan tsaka hindi po hassle. May mga nagpagas na rin bago ang big time oil price hike sa Martes. Siyempre masakit kasi magtataas na naman po. Maliit na nga pong kita, mababawasan pa. Ivan, ayon sa pamunuan ng NLEX, asahan daw na buong gabi na magiging mabigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Bahagya raw magiging magaan yung traffic situation mula 12 a.m. hanggang 3 a.m. pero muling bibigat yan mula 4 a.m. hanggang umaga na ng Lunes. Yan ang latest mula rito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Mas maluwag po ngayon kumpara sa mga nakaraang taon na kung kailan nagtapos ang undas ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway. At nakatutok si Dano Tingkungko. Maliban sa konting build-up sa Alabang Sukat kaninang hapon, maluwag ang halos lahat ng bahagi ng SLEX sa maghapon. Inaasahan ng pamunuan ng SLEX na umaga pa bukas bibigat ang trapiko sa SLEX sa Skyway na maaaring lagpas sa average na 1 milyon kada araw na vehicle volume ngayong undas. Para sa mabilis na biyahe, umiiral na ang One RFID Interoperability Program kung saan maaaring gamitin sa magkabilang expressway ang auto-sweep ng SLEX at Skyway at Easy Trip ng NLEX, TPLEX at SCTEX basta naka-enroll ang RFID online. Naka-standby pa rin ang quick response team sa SLEX kabilang ang mga ambulansya, tow truck at fire engine. Dagsa na rin sa Batangas Port ang mga pasaherong pauwi ng Metro Manila mula Mindoro, Romblon at ilang probinsya sa Visayas. 58,000 ang mga dumaan sa pantalan mula tanghali kahapon hanggang ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Gaya ng nakaugalian ngayong araw ng mga kaluluwa, dumalaw sa yumao ang mga taga-Angono Rizal. At nakatutok live, si Nico Wahe. Nico. Ivan, kung marami sa ating mga kababayan ang pabalik na sa normal ngayong araw dahil may pasok na bukas, ang mga taga-Angono Rizal, tradisyon na raw na gunitain ang undas sa mismong All Souls Day. Ngayong araw ng mga kaluluwa o November 2, ang nakaugaliang pagdalaw sa mga yumao ng mga taga-Angono Rizal. Dito sa Angono Municipal Cemetery, may mga ngayong araw lang din naglinis at nagpintura ng puntod. Na-late ng kasi may busy ako. Magkano ang pintura, sir? Ano lang sir, 250 lang to sir. Isa raw sa napansin ng mga taga-Angono, mas kakaunti ang mga pumunta ng sementeryo ngayong taon. Dati kasi siksikan, ngayon hindi na. Siguro kagabi pa yung iba nagpunta rito. Medyo hindi siya ganun karami at dahil may 31 tayo by 1 and of course, nagkaroon sila ng chance para mauna yung iba. At kung titingnan natin, ang kabuuan ay hindi ganun kasikip. Sa pagsuyod naman namin sa Angono Municipal Cemetery, kapansin-pansing may mga nichong lubog sa baha, gaya ng nicho ng lola ni Bea. Mula noong ilibing ito rito noong 2018, palaging ganito ang sitwasyon. Medyo mahirap po, pero ganun talaga. Mahirap. Maglilimas talaga maglilimas pag ganito eh. Ayon sa Angono Police, stagnant ang tubig sa dulo ng sementeryo at walang malabasan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang LGU. Sa isang pribadong sementeryo rito, ang himlayan ng dalawang national artists, ang muralist na si Carlos Botong Francisco at ang composer na si Lucio San Pedro. Mga Boy Scout ang bantay sa kanilang mga puntod. Ivan, tulad ng inaasahan ay mas dumami pa yung mga dumadalaw rito sa Angono Municipal Cemetery. Siguro mga nasa alas 3 ng hapon kanina na magsimulang dumagsa yung mga dumadalaw rito at ayon sa Angono Police, nasa mahigit 10,000 na yung mga dumadalaw sa 3 sementeryo rito sa Angono Rizal. Ayon naman sa Rizal Police Provincial Office ay naging payapa ang paggunita ng undas sa buong probinsya. Yan muna ang latest. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Nico Wahe. Sa ibang balita, nagkasunog sa isang condominium sa Quezon City. Reklamo ng ilang residente, hindi gumana ang fire alarm system ng gusali. Nakatutok si Bea Pinlac. Nilamon ng apoy ang unit sa ika-15 palapag ng isang condominium sa Barangay Kaunlaran, Quezon City mag-aalas 8 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang ibang nadamay na condo unit. Nakausap po yung mga unit owner po, nasa cemetery doon po sila kanina. Okay. Buti na nga po nasa labas po sila. But the rest of the units are minimal, mostly siguro dahil sa usok. Pinalika sa gusali ang lahat ng residente. Ang iba, kauuwi lang galing sementeryo. Grabe yung pag-aalala ko kasi syempre si Lola, yung kasama nga ng mga sobrang hirap bumaba, lalo na 11th floor po kami. Tapos 15th floor lang, so 2 floors lang yung pagitan ng fire. Reklamo ng ilang residente, walang tumunog na alarm o gumanang water sprinklers. Hindi biro ito. Wala kaming naririnig na alarm, wala. Nalaman lang namin na may sunog dahil may isang residente na nag-announce sa Viber group. We will look into that. We will properly investigate the matter. Iimbestigahan din ng BFP kung gumagana ang fire alarm system sa kondo. Mamit po kayo ng breathing apparatus kasi po 15 floors po yung origin of fire. High rise po to, in anticipation po baka marami pong trap victims. So kinailangan po natin maraming personnel. Mag-aalas 10 ng gabi nang maapula ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Isang sasakyan ang nahulog sa bangin sa Sigma Capiz. Ang kwento ng nakasaksing news scooper, normal ang takbo ng naaksidenteng sasakyan. Pero nagulat daw ito nang nagdire-diretso ito sa bangin. Nakaligtas naman ang mga lulan ng sasakyan. Inaalam pa ang sanhi ng disgrasya. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa APEC Summit sa South Korea. Nakasama niya roon si Chinese President Xi Jinping pero hindi nila tinalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Ang paliwanag dito ng Pangulo sa pagtutok ni Bernadette Reyes.
Lumapit at nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC chairmanship ng China sa 2026. Ang hirap lapitan talaga. Meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ayoko namang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Hindi ba? Baka ako anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Hindi nila tinalakay ang hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. This is APEC. It's an economic meeting. We don't really talk about such issues. Habang nagaganap ang APEC Summit, napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika sa ASEAN Defense Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang pagbuo ng Task Force Philippines kung saan bubuo ng bagong sistema para sa patuloy na interoperability at kahandaan ng dalawang bansa at pigilan ang paglala ng tensyon sa South China Sea. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Bago ang APEC Summit, lumahok sa multilateral naval exercise sa ating exclusive economic zone ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand. 5 warship ng China naman ang namataang nagmamasid. Kinumpirma ng Chinese military na nagpatrolya sila sa misyong tinawag nilang seryosong banta sa kapayapaan at kapanatagan sa rehiyon. Bukod sa gusot sa seguridad, may bangayan din sa kalakalan ang Amerika at China. Isa sa mga magandang ibinalita ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng 50 billion peso worth of investment mula sa isang Korean company na magpapalawig ng negosyo sa Pilipinas at magpapasok ng karagdagang 3,000 trabaho. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kapuso, minumulto ka ba o binabagabag ng mga what-if sa buhay? Ang sagot ng ilang Pinoy kung sino o ano ang kanilang multo. Alamin sa pagtutok ni Mav Gonzales. Undas man o hindi, may sari-sarili tayong kwento ng mga multo. Yung mga nakakatakot, pati yung nagpaparamdam ng mga hugot. Hindi na makalaya. Kaya tanong namin sa ilan, sino o ano ba ang multo mo? Yung parcel ko. Si Kuya, mapanakit ang multo na malikmata lang tapos wala na raw siya. Yung nasayang na 4 years. Akma naman sa undas ang multo ng iba. Yung nanay ko po, palagi lang po kasi namatay na po siya eh. Kasi 2019 po siya, COVID, malapit na yung COVID, parang kunti lang yung ano namin para paglamayan siya. Pero meron ding piniling idaan sa ngiti ang pag-aalala sa yumaong mahal sa buhay. Pinipilit namin kasi ito rin ang gusto niya, yung magkakasama kami lagi. Heto naman ang multo ng ilang kapuso online. Ang sa isa, naudlot na pangarap na maging scientist o kahit man lang makapagtapos ng pag-aaral. Malagos project naman ang hugot ng iba. Ang pagbumulto ng pera ng taong bayan dahil sa mga kurakot. At sa bawat multo ng iba't ibang tao, may kanya-kanya ring paraan ng pagtugon dito. Banding ng magpapamilya, parang get together. Pwede ring i-mindset mo ang sarili. Siguro, hindi talaga para sa akin yung ganun. May mas better na dapat kong i-achieve. Ano man ang mga nawala o naglaho sa ating buhay, ang mahalaga, dapat hindi maparalisa sa takot o pangamba. At sa halip, harapin ito dahil pasasaan pat lalaya ka rin sa multong bumabagabag pa sa atin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras. Kahit patapos ng undas at wellness break, dagsa pa rin ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie?
Pia, may ilang hahabol makauwi ng kanilang mga probinsya para makabisita pa rin sa kanilang mga yumaong kaanak, pero ang iba maghahanda na para sa pagbabalik trabaho at eskwela matapos ang mahabang holiday weekend. Matapos ang mahabang undas break, balik realidad na raw sa eskwela at opisina ang maraming pasahero sa PITX. Masayang-masaya po. Dahil nagkita-kita rin kami ng mga kapatid ko na dahil nasa malalayo na sila. Balik naman po sa yung apo ko sa school. May pasok na po bukas. Back to reality na, may pasok na yung mga bata. Meron namang uuwi na ng probinsya matapos magbakasyon sa Maynila. Dito po sa Taguig, bakasyon lang po. Babalik na po kami ng Catanduanes. May pasok na yung mga apo ko. Dadating kami dun sa amin, mga 3 p.m. Apo. Bukas po. Hindi po sila makakapasok bukas? Hindi pa po. Mahaba ang pila sa mga biyaheng Cavite, Batangas at Laguna. At inaasahang darami pa ang mga pasero ngayon hanggang bukas, November 3. Ayon sa PITX, October 30 pa rin ang naitalang pinakamaraming pasahero nitong undas. Umabot sa 194,468 ang pasahero noong Huwebes. Mas mataas sa inaasahang daily average na 180,000 mula October 27 hanggang November 5. 160,000 kahapon November 1. Mahigpit pa rin ang seguridad sa terminal. May police assistance desk sa bawat palapag. May mga nag-iikot na police at K9 units. Mayroon ding nakapwestong first aid station ng MMDA. At libreng blood pressure check-up ang BFP. Pia, sa ngayon nananatiling ligtas at maayos ang operasyon dito sa PITX sa kabilangan ng balik biyahe rush. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Nagsisimula na rin umuwi ang mga nag-undas at bakasyon sa Baguio City. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Ivan, minuminuto ay nakikita ang pagdaan ng mga provincial bus dito sa kahabaan ng GovPac Road sa Baguio City. Patapos na kasi ang long weekend, kaya ang ilan sa ating mga kababayan nagsisibalikan na sa kani-kanilang mga probinsya. Tanghali pa lang, pumila na sa bus terminal sa GovPac Road, Baguio City sina Chen para sa 2:30 p.m. nilang biyahe pauwing Cavite. Inawasan lang po namin yung maraming tao po. Tapos baka po kasi ma-delay yung namin, alis po. Sa mahigit 60 units ng isang bus company dito sa lungsod, 44 ang fully booked na. Sa dami po ng umakyat po nung 27 hanggang 31, ngayon po babalik po sila lahat pa Manila. Kaya yung marami pong nag-advance booking. Very much ready to accommodate whatever cases, lalo na pag-accommodate sa mga passengers. Kung marami ang pababa na ng Baguio, mayroon din ngayong araw piniling bumisita sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Pumalo sa 18,533 ang bilang ng mga bumisita dito sa Baguio Public Cemetery. Marami man ang mga bumisita, pinanatili pa rin ng mga otoridad ang kalinisan dito sa nasabing sementeryo. Nakantabay pa rin ang PNP at force multiplier sa loob at labas ng sementeryo. Sa Dagupan City, baha ang inabutan ng mga dumalaw sa Roman Catholic Cemetery, kasunod ng malakas na pag-ulan kahapon. Papaano na lang po ako ng kandila sa mga bata. Baka kasi makakuha pa ako ng sakit. Dapat sana tinabunan para hindi naman mahirapan yung mga tao. Bukas ang mga sementeryo sa Dagupan City hanggang alas 8 ngayong gabi. Ivan, as of 5:55 p.m. ay makikita ang nararanasang light to moderate na traffic situation dito sa intersection ng GovPac Road. Rush hour na kasi at dumagdag pa ang bilang ng mga mas maraming bus na bumabiyahe ngayong araw. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Baguio City. Balik sa inyo. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Posible maging super bagyo ang binabantayan ngayong severe tropical storm Tino. At ang latest po dyan, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor?
Salamat Pia, mga kapuso, paghandaan ng Bagyong Tino na lalo pang lumakas at nagbabadyang tumama at tumawid dito sa ating bansa. Dahil po sa Bagyong Tino, nagtaas ang pag-asa ng signal number 1 dyan po yan sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at pati na rin sa Camotes Islands. Kasama rin sa signal number 1 ang Dinagat Islands at pati na rin ang Surigao del Norte. Posible pa pong madagdagan yung mga lugar at pwede rin pong iakyat pa itong wind signal sa mga susunod na oras at araw habang patuloy rin ang paglapit nito pong Bagyong Tino dito po yan sa kalupaan. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Tino, 805 kilometers sa silangan po yan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 95 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 115 kilometers per hour na. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posibleng maglandfall itong Bagyong Tino dito yan sa Dinagat Islands o kaya naman sa Eastern Samar bukas po ng gabi o Martes ng madaling araw. Pagkatapos po niyan ay tatawidin naman itong Visayas at pati na rin ang Northern Palawan hanggang sa marating na itong West Philippine Sea Miyerkules ng hapon o gabi. Ayon po sa pag-asa, posibleng nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Huwebes. At mga kapuso, posible rin po ang rapid intensification o yung mabilis na paglakas ng bagyo sa loob po yan ng susunod na 2 araw. Sabi po yan ng pag-asa. Ibig sabihin din po niyan may posibilidad o hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa na maging super typhoon itong Bagyong Tino. Kaya tutok lang po sa updates. Kasabay ng Bagyong Tino, patuloy na makakaapekto dito sa ating bansa yung shear line at pati na rin po itong amihan o yung northeast monsoon at magdudulot din po ng mga pag-ulan ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan dito yan sa may Cagayan, Isabela, Cordillera, Quezon Province at pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Mindoro Provinces, maging sa ilang lugar dyan po sa Palawan. Pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan sa Luzon. Kasama po dyan ang Northern and Central Luzon. Inaasahan po natin yan, though kalat-kalat din, ay mararanasan din po yung heavy to intense rains dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama rin dyan itong Calabarzon at ganoon din po itong Mimaropa at ang Bicol Region. So doble ingat pa rin para po sa mga residente. May mga matitinding ulan po na inaasahan lalong-lalo na nga dito sa eastern sections ng Southern Luzon at pati na rin sa Kabikulan. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, may tsansa po ng ulan sa umaga. Dito po yan sa Sulu Archipelago at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. At makikita po ninyo, uulanin na rin ito pong Eastern Visayas at pati na rin yung Caraga Region. Pagsapit po ng hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen, Davao Region at mas marami na po at malawakan yung mga pag-ulan dito sa Caraga Region at sa halos buong Visayas. Makikita po ninyo, mabababad po sa heavy to intense at meron din pong torrential o yan po yung matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya maging alerto po sa malaking banta ng baha o landslide. May chance rin po ng ulan dito po sa Metro Manila dahil naman sa localized thunderstorms lalo na bandang tanghali, hapon o gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Gaya ng kasunduan sa Amerika, may bersyon na rin ng VFA o Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Canada. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ivan, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at Canadian Minister of National Defense David McGuinty ang pirmahan ng kasunduan kani-kanina lang para sa Pilipinas at Canada. Kailangan pa itong ratipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos at magkaroon ng concurrence mula sa Senado para ito maging epektibo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kasunduan, magkakaroon ng legal na basihan para sa mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa military training, information sharing at pagtugon sa mga kalamidad. Ayon sa Canadian Defense Minister, kapag naretipikahan ng kasunduan, magkakaroon ng exchanges sa military colleges, cybersecurity at maritime domain awareness. Umaasa silang makakasali sila sa balikatan sa susunod na taon. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, mahalaga rin ang kasunduan para sa mas malaking usapin ng sitwasyon sa rehiyon. Sa panaya, matapos ang signing ceremony, sinagot ni Secretary Teodoro ang mga pahayag ng Chinese Defense Minister na pinagugulo lang daw ng Pilipinas ang sitwasyon sa South China Sea at tila pinablockpill ng Pilipinas ang China. Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not.
Matapos ang Canada, Ivan, ay kinakausap din ng Pilipinas at para magkaroon ng ganitong kasunduan ang France, ang Germany at ang South Africa. Yan ang latest mula rito sa Makati, Ivan. Maraming salamat, Rafi Tima. Dumoble raw ang bilang ng mga Pinoy na marunong magbasa, magsulat at mag-compute pero hindi raw alam kung paano ito gamitin sa araw-araw. Ang tugon dyan ng Department of Education sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Kahit nasa bangketa, tsinatsaga ni Mary Grace na araw-araw turo ang magsulat at magbasa ang 4 na taong gulang na anak na si Chin Chin. Tinuturuan ko naman po siya magbasa, magsulat, magbilang. Meron po siya, may sarili po siyang notebook, libro, ganun. Tapos binibilang ko naman po siya dyan ng yung pangbata na pansulat. Kanina, pinag-aaralan nila ang isang librong nakuha ng mister niya sa pangangalakal. Mas naiintindihan daw ito ni Chin Chin dahil may mga larawan at nalilibang siya sa pagkukulay nito. Umaasa siyang makakatulong ang pagtuturo niya habang hindi pa nagsisimulang mag-eskwela si Chin Chin. Para po makaano po siya sa pag-aaral, habang bata pa po, expose na po yung utak niya sa pag-aaral. Mahalaga ang maagang pagtutok sa pagkatuto ng mga bata, lalo't ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2, sa nagdaang 3 dekada, dumoble ang mga Pilipinong functionally illiterate. Sila yung marunong magbasa, magsulat at mag-compute ng basic math, pero kulang ang pangunawa para magamit ang mga ito sa araw-araw. Naalarma ang EDCOM2 na nitong 2024, umabot sa 24.8 million ang functionally illiterate sa bansa. Isa sa mga nakita nilang dahilan ang pagkakaroon ng mahigit 260 interagency bodies ng DepEd, kaya hindi nakakatuon ng kagawaran sa mandato nilang edukasyon. Base sa pag-aaral ng EDCOM2, nadagdagan din ang trabaho ng DepEd dahil sa mahigit 150 na bagong batas at executive issuances. Apektado rin daw ang kalidad ng pagtuturo ng mga guro dahil nadagdagan sila ng trabaho, gaya ng pagmamando sa mga kantin at school-based feeding program at pag-coordinate sa 4Ps. Tugon naman ng DepEd, sinistreamline na nila o tinatapyasan ang kanilang interagency engagement sa ilalim ng education cluster para mas makatutok sa edukasyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Touchdown Thailand na ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo. Bago bumiyahe, may pasample si Atisa sa kanyang pasarela. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. All smiles and glamped up in a white modern Filipiniana si Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo. Mainit siyang sinalubong ng fans sa send-off para sa pagsabak niya sa Miss Universe 2025 na ang coronation night sa Thailand ay sa November 21. It's heartwarming to see everyone wake up so early to be here. I really appreciate it. This is like the greatest push I can get before I leave and compete. Nagsample pa siya ng pasarela. Kasamang naghatid kay Atisa ang kanyang ina at kapatid at ang Miss Universe Philippines team, kabilang si MUPH National Director at Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. You really have to believe in yourself. And ang sinabi ko rin is, laban lang ng laban, walang mapapagod. Simula pa lang magpasabog ka na hanggang dulo. Nasa 10 maleta ang daladala niya. Bawat outfit talagang pinag-isipan daw nila ng kanyang team. Mula sa daily events, national costume at evening gown. With the preparations and everything, I made sure that I'm physically fit to be here. I made sure that there are no stones left unturned. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Pilit nagpapakatatag ang pamilya Atienza sa pagpanaw ng social media personality na si Eman. Sa kanyang burol, nagpaunlak ng panayam ang haligi ng kanilang tahanan na si Kuya Kim at ibinahagi ang paborito niyang alaala sa kanyang bunso. Nakatutok si Vicky Morales. Nagsama-sama sa Heritage Park sa Taguig ang pamilya ng pumanaw na social media influencer na si Eman Atienza. Pribado muna ang burol para sa pamilya at malalapit na kaibigan nila.
Naroon ang kanyang amang si Kuya Kim Atienza, inang si Feli, mga kapatid na Jose at Eliana, at ang kanyang lolo na si dating Manila Mayor Lito Atienza. Nagpaunlak ng panayam sa atin si Kuya Kim, na pilit nagpapakatatag sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. How did that conversation go when you received oh my the gosh. call? Pagising ko ng umaga, chinek ko ang telepono ko. Ang sabi ni Feli, Kim, I have terrible, terrible news. The first thing I did, lumuhod muna ako. Sabi ko, Lord, sana hindi ito tunay. Sana nag-attempt. Sana nasuspital. So I called Feli. And then Feli said, Eman is gone. Nalambot ako talaga noon. Ito na yung kinakatakutan ko. Kung merong isang bagay akong kinakatakutan sa buong buhay ko na mangyari, ito yun. Nangyari na nga. Naalala ko yung GMA Ball. Doon tayo nag-red carpet. At siya yung date mo? Siya yung date ko. And I remember, Eman, she was so beautiful that night in her black dress. And I was so proud of her because she was so beautiful. And debut niya yun eh. Sabi pa niya, this is my very first red carpet in my life. And that night was just so beautiful. Nakausap ko rin ang ate ni Eman na si Eliana. 2 taon lang ang pagitan nila. It's nice to be reminded of the kind of person that she was. Right? I don't know what to wear anymore. Makikita ring dumalo ang ilang sikat na personalidad na malapit sa pamilya Atienza. Abangan ang aking buong panayam sa 24 oras. Ang aming pong lubos na pakikiramay sa pamilya ni Kuya Kim. Dasal po namin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Emmanuel Atienza. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.